Kung makatitig ka sa akin, parang handa kang lamunin ako ng buong buo ah. Nakangising po na ni Aaron kay Hyacinth na mamula-mula ang mukha habang nakamasid sa binabaeng kaibigan. Hindi ko alam na gwapo ka pala, Aaron. Kung hindi ka lang ganyan magsalita at hindi ka nag-aayos babae, sigurado akong pipilahan ka ng mga babae riyan sa labas para lang maanakan mo. Sinisinok ang sagot ni Hyacinth sa kaibigan. Parehong lasing na ang dalawa dahil hapon pa lang ay nagsimula na silang uminom. Ito kasi ang paraan ni Hyacinth upang opisyal na magpaalam kay Aaron. Mag-aaral na kasi si Aaron sa ibang bansa. Maging babae man ako o lalaki, nasa lahi talaga namin ang pagiging magandang tao, Hyacinth. At saka huwag ka nga magsalita na parang gusto mo magpalahi sa akin. Kinikilabutan ako kapag iniisip ko yun, girl. That's gross. May halong irap na sabi ni Aaron na tila ba diring-tiri sa kausap. Mamisi si Hyacinth kasabay ng paglakbay ng mata niya sa kabuuan ni Aaron. Nakasuot ng kulay pink na dress shirt si Aaron. Bakat na bakat doon ang maganda nitong katawan. Ngunit kapag umangat ng tingin mo, makakaramdam ka talaga ng matinding panghihinayang dahil sa kulay pink na hair clip nito sa buhok at mapupulang labi. Ang gwapo nito pero hindi sila talo. Lalaki rin kasi ang hilig ni Aaron. Mamimiss kita, Aaron. Mamimiss ko lahat ng kalandian mo. Lahat-lahat ng pagsasama natin at kalokohan kapag magkasama tayo. Mag-iingat ka sa ibang bansa, okay? Sana kapag bumalik ka, hindi ka magbago. Sure ako na kapag pumunta ka ron, hindi imposibleng magpalagay ka ng dibdib at bubang. Magiging ganap na babae ka na, friend. Malungkot na ani Hyacinth. Umirap si Aaron sa narinig. Wala akong balak magpalagay ng dibdib at bubang dahil talagang matetegi ako ng pudra ko, bes. Babalik din naman ako for sure pero may chance na hindi na kapag nakahanap ako ng mayaman at gwapong afam na handa akong tanggapin kahit wala akong bubang. Tila kinikilig na saan nito. Lalaki talagang gusto mo, no? Ayaw mo subukan magmahal ng babae? Masarap magmahal ang isang babae, Aaron. Ipagluluto ka ng almusal sa umaga. Ihahanda ang lahat ng gamit mo bago pumasok. Hahalikan ka bago umalis at ipaparamdam sa iyong mahal ka. At higit sa lahat, meron silang bubang. Nakangiting wika naman ni Hyacinth. Kasalukuyan na siyang nakahiga sa sahig ng sala nila habang nakatitig sa kisame. Napatitig naman si Aaron sa kanya. Hindi ko gustong sa akin ginagawa lahat ng ganyan, Haya. Mas gusto ko ako magsilbi sa asawa ko. Papikit-pikit pa rin pahayag ni Aaron. Lasing na rin. Tumabi ito kay Hyacinth, ngunit nagulat ito nang biglang bumangon ang babae at pinwesto ang sarili sa ibabaw nito. Hoy, gaga! Nararamdaman ko yung bubang mo sa junjun ko. Umayos ka nga, Haya. Namumulang sabi ni Aaron. Pilit nitong itinulak si Haya, ngunit nang matigas ang babae. Wala ka bang nararamdamang kakaiba kapag ganito tayo kalapit, Aaron? Halos buong buhay natin magkakilala na tayo dahil matalik na magkaibigan ng papa natin. Kung hindi lang namatay si papa ng maaga, sigurado ako nakipagkasundo na yun sa papa mo para maikasal tayo. Papikit-pikit na sabi ni Hyacinth. Yumuko pa ito upang ikiskis ang labi sa mapulang labi ni Aaron. Hyacinth, stop it! Kinikilabutan na ako sa iyong gaga ka. Lasing ka na, nagiging malandi ka na. Ew! Naiinis na asik ni Aaron. Pinit nitong tinulak muli ang babae, ngunit hindi naman nagpatinag. I want to feel you inside me, Aaron. Tila desperadang sabi ni Hyacinth. Nanlaki ang mga mata ni Aaron nang hubarin ni Hyacinth ang pang-ibabaw nitong blouse. Alam kong gusto mo ng dibdib ng totoong babae, pero sa akin muna ngayon, okay? Huwag ka munang maghangad na makabitan ng sariling iyo. Pilyang dagdag pa ni Hyacinth. Napapikit si Aaron sa inis, ngunit hindi na ito nakapagpigil pa nang muli itong halikan ni Hyacinth sa labi. Ang mga kamay nito ay otomatikong napunta sa likod ng ulo ng dalaga. Ramdam ni Aaron ang paggalugad ni Hyacinth sa bibig nito, kaya nakaramdam ito ng pagkaalarma. Haya, baka dumating ang tita Feli mo. Tumigil ka na, lasing ka na talaga. Hinihingal man, hindi magawang pigilan ni Aaron si Hyacinth sa muli niyang paghalik dito. Bukas pa siya uuwi. Let's do this, please. Nagmamakaawa pang sabi ni Hyacinth. Walang nagawa si Aaron kundi magpadala sa init ng katawan. Tila uhaw na uhaw sila sa isa't isa at tanging halinghing lang nila ang maririnig sa apat na sulok ng sala.
Tuluyan ang nakalimutan ni Aaron na dati itong nandiri sa babae. Lumipat sila sa silid. Nang gabing yun, naging ganap na lalaki si Aaron at inangkin ang best friend nito. Kinabukasan, inaasahan ni Hyacinth na makikita niyang katabi si Aaron sa kama. Ngunit nabigo siya nang makita ang blankong espasyo sa tabi niya. Hindi lang yun, dahil lumipas ang buong araw na hindi nagpakita si Aaron sa kanya. Hanggang sa nalaman ni Hyacinth na mas napaaga ang flight ni Aaron papuntang ibang bansa. At nang lumipas ng 3 buwan, nalaman ni Hyacinth na nagdadalang tao siya. Sa paglipas ng 6 na taon, itinaguyod ni Hyacinth ang mga anak niya nang wala si Aaron sa tabi niya. Katulong ang kanyang tita Feli, pinalaki nila ang triplets na puno ng pagmamahal. 20 years old lang si Hyacinth nang mabuntis. Ngunit pinagsikapan niyang magampanan ang responsibilidad sa mga anak. Hindi na rin siya nagtangka na ipaalam kay Aaron na nabuntis siya nito. Maging ang mga magulang nito ay hindi na niya ginulo, kahit alam naman niya kung saan matatagpuan ang bahay ng mga ito. Para sa kanya, baliwala kay Aaron ang nangyari sa kanila noon. Kaya ito umalis ng walang paalam at hindi man lang siya kinonta kahit isang beses sa loob ng 6 na taon. Inaamin niyang masama ang loob niya kay Aaron. Para silang walang pinagsamahan sa pag-alis nito sa buhay niya. Kaya nangako siya sa sarili na hindi niya ipapaalam dito na may anak sila. Isa pa ay nasa Maynila na sila kaya malabo na silang magkita pa ni Aaron. Kasalukuyang nagluluto si Hyacinth para sa kanilang pananghalian nang pumasok sa kusina ang triplets. "Hello, Mommy! What's our ulam for today?" Maliwanag ang ngiti ni Thea, ang nag-iisang babae sa kanyang triplets. "For today, ang ulam natin ay pritong galunggong at ampalaya with egg. Favorite niyo ng mga kapatid mo, baby." Nakangising tugon ni Hyacinth na ikinasimangot ni Thea. "That's not my paborito, Mommy. Hindi rin paborito ni Kuya Tadeus at Kuya Thatcher yan, Mommy." Pagrereklamo nito. Napatili pa ito nang ilagay ni Hyacinth ang isda sa kawali at nagtalsikan ang mantika. "Pero good siya para sa katawan niyo, baby. O siya, dun ka muna sa sala para makipaglaro sa mga kapatid mo. Tatawagin ko na lang kayo kapag tapos na ako magluto." Natatawang pagtataboy ni Hyacinth sa unika iha. May pagkakonyo ito kaya madalas ay natatawa siya kapag kausap ito. "Ayaw." Magkakusang brasong sagot ni Thea. "Thea, masisira ang beauty mo kapag natalsikan ka ng mantika rito. Sige na, pumunta ka muna sa mga kuya mo." Pamimilit ni Hyacinth habang inaasikaso ang mga gulay na gagamitin para naman sa pinakbet. "Okay, but gulay is not my paborito, Mommy. I'm gonna iyak loud di mamaya kapag hindi ka nagluto ng nuggets." Nakangusong sagot nito at patiling lumabas ng kusina nang tumalsik muli ang mantika paglagay ni Hyacinth ng panibagong isda sa kawali. Napailing na lang si Hyacinth habang tumatawa. Binilisan din niya ang paghahanda ng pagkain dahil alam niyang gutom na ang triplets. Kaya nang matapos, nakaupo na ang triplets sa paligid ng mesa habang pinapanood siya na maghain. "Tadeus anak, ikaw ang magdadasal ngayong araw ha?" Malambing na utos ni Hyacinth dito. Ngumiti si Tadeus dahilan para lumabas ang malalim na biloy nito sa pisngi. "Papa God, maraming thank you po para sa food namin ngayon. Maraming thank you rin po kasi day off po ni Mami ngayon kaya makakapunta kami sa mall mamaya. Papa God, sana po bigyan niyo po si Mami ng iba pang food na iniluto kasi po hindi po namin paborito ang gulay. Yun lang po, Papa God. At saka po pala, sana po palaging masaya si Mami. Amen." Nakapikit na magkasalikop ang kamay na panalangin ni Tadeus. "Good job, Tadeus. Let's eat na." Nakangiting sabi ni Hyacinth. Nilagyan niya ng pagkain ng plato ng mga ito, ngunit pare-parehong nakanguso ang mga ito. "Mom, I can hiwalay the technique of this isda on my own. Kain ka na rin po. I know you're gutom na rin po." Malambing na sabi ni Thea sa ina. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Hyacinth nang pilitin ni Thatcher ang maliit nitong kamay na lagyan ng kanin ng kanyang plato. "Eat this po, Mommy, para po may strength ka sa pagkaalaga sa amin." Mahina man, ngunit nakaabot sa puso ni Hyacinth ang sinabi ni Thatcher. 5 taong gulang na ang triplets. Sa 3 magkakapatid, si Thatcher ang pinakatahimik at mahiyain.
Si Thea ang tinuturing nilang bunso dahil ito ang huling lumabas sa triplets at ang nag-iisang babae, habang si Thaddeus ang panganay na sinundan naman ni Thatcher. Maraming salamat anak ko. Kahit mapagod, hindi ako magsasawang alagaan kayong tatlo. Mahal na mahal kayo ni Mommy. Madamdaming ani Hyacinth. Magiging emosyonal na sana ang kanilang tanghalian, kundi lang sumingit si Thea sa usapan. Ano bang tawag sa vegetable na to, Mommy? Parang familiar siya. Nakikita ko tong kinakain ni Mama Feli pero hindi ko siya ma-remember. Kunot noong tanong ni Thea habang nakatitig sa talong. Talong ang tawag dyan, Thea. Sa English naman, eggplant. Paliwanag niya sa anak. Namamanghang tumango si Thea. It sounds like ilong, Mommy. Kagaya ng teddy bear ni Thaddeus. Nagsimula ng asarin ni Thea ang mga kapatid, kaya mas lalong umingay ang habag hanggang sa matapos sila. Ngayong araw ang day off ni Hyacinth, kaya nangako siyang ipapasyal ang mga bata sa mall. Nagtatrabaho siya bilang sales lady sa isang department store. Hindi nang ginagamit yung pangtusto sa mga bayarin at pangangailangan ng mga bata. Matapos kumain, hinanda na niya ang mga bata para magbihis. Planado talagang pakainin niya ang mga bata sa bahay bago umalis dahil walang pera si Hyacinth upang kumain silang lahat sa isang restaurant. Gusto lang talaga niyang maipasyal ang mga ito sa mall at makapaglaro. Nakarating sila sa mall ng bandang 2:00 ng tanghali. Malikot ang tatlo kaya halata sa mukha ni Hyacinth ang pagka-stress. Thea, halika na. Ang usapan doon tayo sa arcade maglalaro, di ba? Saka na tayo bumili ng bagong dress mo kapag sahod na ulit ni Mommy. Namamablemang sabi ni Hyacinth. Ito ang isa sa problema niya kapag may nagustuhan ng mga bata na bilhin, ay pihadong hindi niya maibigay. Budgeted kasi ang pera niya sa tuwing ipapasyal niya ang mga bata. One lang po, Mommy, please. I think bagay sa akin tong kulay purple na dress. Di ba, Kuya Thatcher? Ang ganda-ganda ng dress, oh. Para akong Disney princess kapag sinuot ko to, Mommy. Tumatalon-talon na sabi ni Thea. Napasa po na lang sa noo si Hyacinth. Magsasalita na sana siya, ngunit naunahan siya ni Thatcher. Kung gusto mong bilhin yung dress, pag-ipunan natin, Thea. Huwag mo nang pilitin si Mommy na bilhin yan dahil masyadong mahal. At baka wala na tayong pambili ng milk and food. Hayaan mo, kapag napuno yung alkansya namin ni Thaddeus, ibibigay ko sa iyo ang party ko para mabili mo yan. Sinserong saad ni Thatcher. Nanlaki ang mata ni Hyacinth sa narinig. Hindi niya inaasahan yon. Tama si Thatcher, Thea. Ibibigay ko na lang din sa iyo yung ipon ko para may pambili ka ng dress sa susunod na balik natin dito. Singit din ni Thaddeus. Nakangusong bumuntong hininga si Thea. Fine, pero alam kong kapag bumalik tayo ulit dito, wala na to dito kasi nabay na ng iba. Nangingilid ang luhang sagot ni Thea. Masikip ang dibdib ni Hyacinth habang nakamasid sa mga anak. Nangilid din ang kanyang luha sa katotohanang hindi niya magawang ibigay ang mga bagay na gusto ng kanyang anak. Nang pumunta sila sa arcade, doon na nabaling ang atensyon ng tatlo, habang si Hyacinth ay dinadamdam pa rin ang nangyari kanina. Nang matapos malibang ang mga bata, napagdesisyonan na nilang umuwi. Kasalukuyan silang nasa labas ng mall nang biglang tumakbo si Thea patawid ng kalsada. Sinigaw ni Hyacinth ang pangalan ng anak. Nakita niyang hinabol ni Thea ang maliit na tutang nasa gitna ng kalsada. Ganun na lang ang pagtigil ng tibok ng kanyang dibdib nang biglang may dumaang sasakyan at tumigil yun ilang pulgada sa kinaroroonan ni Thea. Mabilis siyang tumakbo palapit sa bata. Thea, anak, may masakit ba sa'yo? Diyos ko, pinag-alala mo ko ng sobra. Naiiyak na sigaw ni Hyacinth sa anak na yakap ang isang tuta. Lumapit din sa kanila si Thaddeus at Thatcher na parehong nag-aalala. Mommy? Umiiyak na sabi ni Thea. Nanginginig ito sa takot. Namumutla rin ang muka at tila anumang oras ay mawawala na ng malay. Sa sobrang abala nila, hindi nila namalayan ang pagbaba ng isang pamilyar na lalaki sa sasakyan. Lumapit ito upang tingnan ang sitwasyon nila. Let's bring her to the hospital para maipacheck. I'm sorry sa nangyari. Babayaran ko lahat ng bill sa hospital at lahat ng gamot na kailangan. Dalhin na natin siya sa hospital, miss. Kailangan matingnan na siya ng doktor. Sabi ng isang baritonong boses na nagpalingon kay Hyacinth.
Parehong nanlaki ang mata nila nang makita ang isa't isa. Hindi makaalis ang titig nila sa mga mata na parabang ng mga oras na yon ay tumigil ang mga mundo nila. Wala lang namang iba kundi ang 27 years old na si Aaron Valdivia, ang may-ari ng sasakyan na muntik na makabangga kay Thea. Si Aaron ang kasalukuyang namamahala ng Valdivia Construction Company na sikat sa bansa. 6 na taon lang ang lumipas, ngunit maraming nagbago sa lalaki. Maging ang paglaki ng pangangatawan nito ay napansin din agad ni Hyacinth. Lalaki na ba ito? O nagmamacho-machuhan lang? Mami, si Thea po! Umiiyak na rin na sumbong ni Thatcher. Doon natauhan si Hyacinth, pero nagulat siya nang biglang buhati ni Aaron ng unikaihan niya papasok sa kotse nito. Sumunod naman si Hyacinth na inalalayan ng 2 pang mga anak. Mabilis silang nakarating sa ospital dahil malapit lang yun sa mall. Nakayakap si Hyacinth kay Thea na tahimik ang pag-iyak. Mabilis na inasikaso ng mga nurse si Thea nang makapasok sila. Hindi naman maalis ang mukha ni Aaron ng halo-halong emosyon na nararamdaman. Sa lubong ang mga kilay nito. Naroon ang sakit at lungkot sa mga mata. Malakas din ang kabog ng dibdib nito sa sobrang pagtataka. What happened to the patient? Tanong ng doktor na dumalo sa kanila. Dok, muntik na po kasi siyang mahagip ng sasakyan sa mall. Hindi ko na po alam ang gagawin. Nag-aalala po ako na baka nasaktan siya. Naiiyak na paliwanag ni Hyacinth. Tumango ang doktora. Hinarap nito si Thea na kalmado na ngunit mahigpit pa rin ang yakap sa ina. Naroon sila sa isang pribadong kwarto na si Aaron mismo ang nagsabi sa nurse na roon dalhin ng bata. Tulala ang lalaki habang nakatingin sa 3 bata na kasama si Hyacinth. Okay naman si Thea, Mami. Anunsyo ng doktor matapos check-upin ng bata. Maaari na kayong umuwi dahil wala namang tinamong galos o sugat ang bata. Mas mabuti rin na dalhin niyo siya sa isang child psychologist para maipatingin dahil maaaring magpas ng trauma ang nangyari sa kanya. Sabi pa ng doktor bago lumabas ng kwarto. Come here dito, sister. Magiging okay ka na raw, sabi ni doktor. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo kanina, okay? Natakot kami ni Thatcher kanina ng sobra. Bakas pa rin ang labis na takot sa boses ni Thaddeus. I'm sorry, Mommy. Kuya Thatcher at Kuya Thaddeus. May nakita po kasi akong puppy at napaka-cute niya po. Sayang, hindi natin siya nadala rito. Nasa gitna rin po siya ng road. And hindi po ba, Mami, dangerous yun? Gusto ko lang po siyang i-help kasi kawawa po siya. Parang iniwan po siya ng mami niya ron. Naiiyak na paliwanag ni Thea. Napasinghap naman si Aaron sa paliwanag ng bata. Emosyonal ito na nakatingin sa mga bata habang walang kamalay-malay ang mga ito. Sinulipan muna naman ni Hyacinth si Aaron bago bumaling sa mga bata. Hindi galit si Mommy, Thea. Pero please, huwag mo nang uulitin yon. Takot na takot ako, anak. Para akong mamamatay sa takot nang nakita kitang muntik ng masagasaan. Naluluhari na sagot ni Hyacinth sa anak. I'm sorry, Mommy. Patawarin mo na po ang munting prinsesa niyo. Nakangus ang pakiusap ni Thea. Ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak. Hyacinth. Natigilan ng mag-iina nang sa wakas, nagawa na ring isawi ka ni Aaron ang pangalan ng dating kaibigan. Tumingin ng babae rito at blanko ang mukhang tinitigan ang malungkot na mukha ni Aaron. Di ba ikaw po yung guy na muntik na sumagasa sa kapatid ko? Bakit mo po ginawa yun? Bad driver ka po pala. Muntik mo na po saktan ng prinsesa namin. At bakit mo po kilala si Mommy? Nagagalit na sabi ni Thaddeus kay Aaron. I'm sorry. Pumiyok ang boses ni Aaron. Pwede bang umalis ka na? Singit ni Hyacinth. Hindi ka na namin kailangan ng mga anak ko rito. Maraming salamat dahil dinala mo rito sa ospital ang anak ko. Pero hindi ko pa rin makakalimutan na muntik mo nang masagasaan si Thea. Nangingilid ang luha sa galit na dugtong pa ni Hyacinth. Haya, I don't know what to say. Sila ba ay... mga anak ko ba sila? Hindi na napigil ang tanong ni Aaron. Mahina yon ngunit sapat na para marinig ni Hyacinth. Mommy, I'm hungry na po. Pagkuha ni Thea sa atensyon ng ina. Nagwawala na po yung mga worms sa tummy ko. Pwede po ba tayong mag-eat muna bago umuwi? Hungry na po talaga ako eh. Tila hindi nito lubos na naintindihan ng mga sinabi ni Aaron kanina. Wito, Mommy. Kanina pa po tayong tanghali kumain.
I know you're hungry na rin po, sabat ni Thatcher. Nginitian ni Hyacinth ang mga anak. Uuwi na tayo para sa bahay na kayo kumain, okay? Magluluto si Mommy para sa inyo. Favorite niyo yung fried chicken, di ba? Magluluto rin ako ng mushroom soup para mas ganahan kayong kumain. Gusto niyo ba yon? Pinasigla ni Hyacinth ang kanyang boses. Nakangusong nagbaba ng tingin si Thea. Ba't gutom na po ako ngayon, Mami? Malungkot nitong Annie. Wait here, bibili lang ako ng pagkain sa baba. Singit ni Aaron na nagpalingon sa mag-iina. May gusto ba kayong dessert, kids? Perhaps ice cream? Ginagawa mo lang po yan para makalimutan namin ang ginawa mo sa kapatid namin. Hindi na po, sa bahay na kami kakain. Mabilis ang pagtanggi ni Thaddeus. Lumapit si Aaron sa mga bata. Binalingan nito si Thea. Thea ang pangalan mo, tama? Patawarin mo ako kung mutik na kitang nasaktan kanina. Hindi ko sinasadya yun. May nakita lang kasi akong pamilya na babae kanina kaya hindi ko nakitang tumawid ka. I'm sorry, Thea ha. Please forgive me. Nakagat ni Hyacinth ang ibabang labi. Gusto niyang hawiin ang tinginan ng mga anak at ama ng mga ito, ngunit ayaw niyang magpahalata sa mga bata. Alam niya na halata na ni Aaron na anak nito ang triplets dahil sa pagkakahawig nito sa tatlo. Hindi lang niya ito nasagot kanina. Forgive me na po kayo, Mr. Stranger. Sagot ni Thea. Basta wag niyo na po uulitin yun. Saka po may nakita po kasi akong puppy kaya pinuntahan ko po. Sorry din po dahil hindi ako nag-stop, look and listen before I walk across. Maliit ang boses na sabi ni Thea. Sa susunod po mag-iingat kayo sa pagdadrive para hindi na po maulit. Masungit na sabi naman ni Thatcher. Hindi na malaya ni Aaron na napangiti na ito sa sinabi ng mga bata. Masaya akong malaman na ganyan yung pinoprotektahan ng isa't isa. Sabi nito. Hindi ba sabi mo bibilhan mo ng pagkain ng mga bata? Sige na, lumabas ka na muna. Pagtataboy ni Hyacinth sa lalaki. Nakakaintinding tumango si Aaron. Ang tingin nito sa mga bata ay walang kasing lambing. Wait for me here. Bibili lang si Dad, ako. Bibili lang ako ng pagkain niyo. Pilit ang ngiting sabi ni Aaron. Nang lumabas ito ng kwarto, kaagad na inasikaso ni Hyacinth ang mga bata. Lumipas ang ilang minuto, lumabas sila ng kwarto upang takasan si Aaron. Nagtanong ang mga bata ngunit wala siyang masagot sa kagustuhang matakasan ng lalaki. Babayaran pa sana ni Hyacinth ang bill sa ospital ngunit nagawa na ni Aaron yon bago ito lumabas upang bumili ng pagkain. Kasalukuyan silang nakasakay sa tricycle. Sa maliit na espasyo ng sasakyan na yon ay pinagkasya nila ang mga sarili. Mami, dapat po hinintay po muna natin si Kuyang Pogi na ibigay yung food. I'm hungry na rin po kasi eh. Sayang din po yun. Hindi kami nakapagbabay sa kanya. Nakasimangot na ani Thea. Kuyang Pogi, bakit naman ganun ang tawag mo sa kanya, Thea? Salubong ang kilay na angil ni Thaddeus. Hindi mo naman siya kapatid. Kami ni Thatcher ang mga kuya mo, hindi siya. You're so OA, Kuya Thaddeus. Pogi naman po talaga siya, di ba, Mami? Pansin ko nga na pareho pa kami ng color ng ice eh. Di ba, Kuya Thatcher? Color light brown din ng ice ni Kuyang Pogi. Mami, kilala mo po ba siya? I heard he called your name. Lumakas ang pintig ng puso ni Hyacinth nang marinig ang mga sinabi ni Thea. He's probably our real father. Walang emosyon na sabi ni Thatcher. Nakatitig din siya kanina pa kay Mami kaya baka nagkakilala nga sila. Narinig ko rin nga na binanggit niya ang pangalan ni Mom. Kaya pakiramdam ko, siya ang daddy natin. Dugtong pa nito. Ang mga mata nito ay walang buhay na nakatingin sa labas ng trike. Thatcher, natitigalgal na bulong ni Hyacinth. Hindi siya makapaniwalang sa edad ng kanyang anak. Ganito na ito katalino mag-analisa ng mga nakikita at naririnig sa paligid. Natahimik ang mga bata. Sa kadahilan ng alam ng mga itong kaya hindi nila nakasama ang ama, ay dahil iniwan nito ang kanilang ina. Nangilid ang luha ni Hyacinth habang pinagmamasdan ang mukha ng mga anak na mawalan ng kulay at sigla. Mabuti na lang po pala umuwi tayo kaagad. Maikli man, batid ni Hyacinth na higit pa roon ang gustong sabihin ni Thea. Biglang nawala ang kakulitan nito at kadaldalan matapos marinig ang sinabi ni Thatcher kanina.
Nang makarating sa bahay, mabilis na nagkulong ang triplets sa kwarto ng mga ito kahit na hindi pa naghahapunan. Sumunod si Hyacinth sa mga bata upang ipaliwanag sa mga ito ang lahat. Naabutan niyang nakaupo sa kama ang triplets at pare-parehong nakayuko na tila ba may dinaramdam. Mga anak, maaari ba kayong makausap ni Mommy? Natuon ng atensyon ng mga bata sa kanya. Nalukot ang kanyang puso nang makita ang naluluhang mga mata ng tatlo. Thatcher, tama ka. Yung lalaki kanina, siya ang daddy niyo. Galit ba kayo kay Mommy dahil hindi ko sinabi kaagad? I'm sorry kung hindi ko siya pinakilala sa inyo kanina. Sa tingin ko kasi ay hindi yun ang tamang oras at lugar. Garalgal ang boses ni Hyacinth. Okay lang po, Mommy. We're not mad. Sad lang po kami kasi baka hindi na po namin siya makita ulit. Naluluhang sagot ni Thea. Gusto ko rin po siyang makita ulit, Mommy. Pero baka ayaw niyo po sa amin kasi iniwan niya nga po tayo noon, di ba? Dagdag naman ni Deus. Hindi totoo yan. Mahal na mahal kayo ng daddy niyo, mga anak. Nagka-problema lang kami pero hindi yun dahil sa hindi niya kayo mahal, okay? Sa amin dalawa lang yung naging problema namin noon. Kung meron mang may kasalanan, ako yun dahil hindi ko siya napigilan sa pag-alis. Pero I'm sure gusto niya rin kayong makita ulit. Alam niyo kasi mabait naman talaga ang daddy niyo. We're best friends since we were young. Naiiyak na Anya sa mga anak. Talaga po, Mommy? Chorus na sambit ng triplets. Tumango siya sa mga ito. Hanggat maaari ay ayaw niyang sirain si Aaron sa triplets. Hindi naman nagtatanong ang mga ito noon tungkol sa ama ng mga to. Pero ngayon na nakita na ng mga ito si Aaron, sure si Hyacinth na araw-araw sasagi sa isip ng triplets ang ama at ang kagustuhan na makita itong muli. Kaagad na yumakap sa kanya mga bata at doon umiyak. Tila nilalabas ang hinanakit sa ama ng mga to na matagal na kinimkim. Matapos patahanin ng mga bata, bumaba na si Hyacinth sa kusina. Doon niya naabutan ng kanyang tita Feli na abala sa pagluluto ng hapunan. Kanina ko pa kayong hinihintay dahil nag-text ka sa akin kanina na pauwi kayo, pero inabot pa rin kayo ng ilang oras. Kamusta bang pamamasyal niyo, Haya? Nakangiting pangangamusta ni tita Feli. Samanda si Hyacinth sa lababo saka sinimulang magsumbong. Hindi po maganda, tita. Napakarami pong nangyari at hindi ko na po alam ang gagawin ko kapag natuloy na mangyari ang lahat ng nasa isip ko. Ha? Bakit naman? Sabihin mo sa akin ang problema mo, anak, para matulungan kita o mabigyan ng payo. Tungkol ba ito sa mga bata? Nag-aalala nitong tanong. Bahagya pang itinigil ang paggayat sa mga gulay. Si Aaron po. Nakita niyo po kami at ng mga bata kanina sa mall. Muntik na niyang masagasaan si Thea. Ano ka mo? Diyos ko, kumusta si Thea? Kinakabahang bulalas ni Tita Feli. Okay lang po siya. Hindi po siya natamaan ng sasakyan ni Aaron. Nakapreno agad. Dinala pa rin niya si Thea sa ospital. Pero ang problema, alam na po ng triplets na si Aaron ang daddy nila. Tumakas lang po talaga kami kanina sa ospital dahil alam kong hindi niya na kami tatantanan at magtatanong siya ng magtatanong sa akin. Hindi pa ako handa, tita. Natatakot din po ako na baka hindi niya matanggap ang mga anak namin. O kaya naman kuhanin niya sa akin ng mga bata. Alam niyo naman kung gaano kayaman ng Beklang yun. What if gusto niyang magkaanak at kunin ng triplets para may tagapagmana siya? Naluluhang paliwanag ni Hyacinth sa tiyahin. Napabuntong hininga na lamang si Tita Feli. Hay, mukhang pinaglalapit na talaga ang mag-aama. Teka, anong plano mo? Hindi mo maaaring habang buhay itakas sa mga bata. Karapatan din ni Thea na makilala ang ama nila. Alam kong hindi mo rin intensyon na mapasama ang imahe ni Aaron sa mga bata. Pero nang malaman ng triplets na umilis si Aaron kaya hindi kanya napanindigan, ay tumatak na sa triplets ang hindi mabuting imahe ng lalaki. Bakas ang lungkot sa mukha ni Hyacinth sa sinabi ni Feli. Hindi ko naman po intensyon na siraan si Aaron sa triplets noon. Nagsabi lang po ako ng totoo, tita. Alam ko, anak. Pero hindi mo rin masisisi ang mga anak mo kung nagtanim sila ng galit sa kanilang ama. Araw-araw, noong unang buwan kung kailan mo sinabing meron silang ama na lumipad lang sa ibang bansa upang mag-aral, naghihintay sila palagi sa pinto, natatandaan mo ba? Umaasa silang may darating na ama isang araw.
Hanggang sa manawa na sila at tuluyang bitiwan ng pag-asang makikita pa nila ang kanilang ama. Kasalanan ko to, tita. Hindi ko paniliwanag na maayos sa kanila kaya nagalit sila kay Aaron. Tapos na yan. Kung sakali na lamang na maghanap ulit ang triplets, gawin mo ang tama, anak. May karapatan din naman si Aaron sa kanila. Salamat, tita. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mula nang mamatay ang ina ni Hyacinth matapos magkaroon ng komplikasyon sa panganganak sa kanya, si Feli na ang tumutok sa pagpapalaki kay Hyacinth. Ang papa niya ay dating driver ng pamilya ni Aaron, pero magkaibigan ang mga tatay nila. Umanaw rin ang maaga ang papa ni Hyacinth dahil sa sakit sa baga. Kaya magmula noon, si Feli na ang tumayong magulang niya. Hindi na rin ito nag-asawa pa. Iginugol na lamang nito ang buhay sa pagiging ina kay Hyacinth at sa triplets. Nahabang buhay na ipinagpapasalamat ni Hyacinth sa tiyahin na para na rin niyang tunay na ina. Kung ako ang papipilian, tita, mas gugustuhin kong hindi na nakilalanin ng mga anak ko si Aaron bilang ama nila. Muling sabi ni Hyacinth. Pero alam kong may mga bagay akong hindi kayang punan na tanging si Aaron lamang ang makakagawa. Ngayon pa nga lang na kinder pa lang ang triplets. Hirap na ako kung paano ko pagkakasyahin ang sahod ko sa lahat. Hindi ko kayang palakihin si Thea, Tadeo sa Thatcher ng mag-isa. At alam kong maaaring gamitin ni Aaron ng dahilan yun upang kuhanin sila sa akin. Tuluyang napaiyak si Hyacinth. Ang mga posibilidad na maaaring mangyari sa hinaharap ay talagang kinakatakutan niya. Mabilis naman siyang inalo ni Tita Feli. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko kay Aaron, Hyacinth. Mabait na bata yun at sigurado kung hindi niya kukuhanin ng mga anak mo. Sa ngayon, ipagdasal na lang natin na kung anong makakabuti sa mga bata. Higit sa lahat, ang mga bata ang lubos na mahihirapan sa anumang magiging desisyon mo. Kaya pag-isipan mo mga gagawin mong hakbang upang hindi kayo magsisi kalaunan. Isinapuso ni Hyacinth ang lahat ng sinabi ni Tita Feli. Pinilit niyang pakainin ng mga anak niya ng gabing yun kahit na pare-parehong walang gana ang mga ito. Gusto pa sana niyang kausapin ng triplets ngunit mabilis nang inantok ang mga ito kaya nakatulog kaagad. Kinabukasan, maagang bumaba ng kusina si Hyacinth upang maghanda ng umagahan at para na rin mag-asikaso sa pagpasok sa trabaho. Pero hindi niya inaasahang maabutan niya ang lalaking kagabi lang ay lubos na gumuho sa kanyang isipan. Nakatalikod si Aaron mula sa kanya. Kaharap nito si Tita Feli na seryosong kinakausap ang lalaki na ata ngayon. Hindi na bading dahil macho na pati pananamit. Sigurado ka ba talaga, Aaron, na hindi ka narito para kuhanin ng mga bata? Dahil kung yun lang ang pakay mo, maaari ka nang makaalis sa tahanan ko. Hindi ko ibibigay ang mga apo ko sa'yo. Matalim na sabi ng ginang. Nanatili si Hyacinth sa pinto. Nanonood sa mga ito na hindi paramdam ang kanyang presensya. Wala po akong balak na kuhanin ng mga anak ko, Tita Feli. Gusto ko lang pong makausap si Hyacinth at ang mga bata. Gusto ko rin bumawi. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko. Alam kong anak ko sila unang kita ko pa lang sa kanila kahapon. Kaya gusto ko sana yung linawin kay Hyacinth, pero tinakasan nila ako. At narito ako ngayon para sana kausapin siya. Alam kong galit sa akin si Hyacinth pero kinakapalan ko na po ang mukha ko ngayon para harapin siya. For the sake of our kids. Mababakas ang pagiging sincero sa boses ni Aaron. Huwag mong sabihin sa akin ng lahat ng yan, Aaron. Mas maganda kung kay Hyacinth mo iparinig ang mga yan dahil siya ang ina ng mga anak nyo. Siya lang ang makakapagdesisyon ng lahat. Seryoso ring sagot ni Tita Feli. Lumipad ang tingin nito kay Hyacinth na bagaman seryoso ang mukha, malakas pa rin ang kabog ng dibdib dahil sa halo-halong emosyon. O Haya, nariyan ka pala. Halika, narito si Aaron. Puna ni Tita Feli sa kanya. Naniga si Aaron sa kinitatayuan. Dahan-dahan ang pagpihit nito upang makita si Hyacinth. Hyacinth, natutulala ang ani Aaron. Bakit ka narito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Tanong niya, masama ang tingin kay Aaron. Tiningnan ko sa files na sinulat mo sa ospital kahapon. Umalis ka na bago bumaba ang mga bata at baka makita ka pa nila. Hindi mo magugustuhan kapag ako pa mismo kumaladkad sa iyo palabas ng bahay. Nagbabantang dugtong pa ni Hyacinth. Sumeryoso ang mukha ni Aaron.
Gusto kong makita ang mga bata, Hyacinth. Mag-usap na rin tayo para naman maayos na lahat. Huwag mo na akong takbuhan pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag sa'yo kung bakit bigla akong umalis ng walang paalam. Sorry kung hindi rin kita kinontak ng matagal. Nakikiusap ang tinig ng lalaki. Ganun na lang yon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa tingin mo ganun lang kadali para sa akin na tanggapin ang sorry mo? Umalis ka na habang kaya ko pang magpigil. Umalis ka na, Aaron. Naging mapait ang pagbanggit ni Hyacinth sa pangalan ng dating kaibigan. Mariing umiling si Aaron at sinabing, Ayoko. Umalis ka na sabi, Aaron. Tumaas na ang boses niya. Ayaw ko at ayaw ko. Bahala ka riyan, Hyacinth. Hindi naman ikaw ang pinunta ko rito kundi ang mga bata. Matigas ang ulo na sagot din ni Aaron. Wala akong pakialam kung silang pinunta mo rito. Umalis ka na at sundin mo ang sinasabi ko. Simula nang iniwan mo ko, hindi ko welcome sa bahay na to. Alis! Sigaw at taboy pa ulit ni Hyacinth. Si Feli naman ay palipat-lipat lang ng tingin sa dalawa habang kagat ang labi. Muling nagsalita si Aaron. Wala ka pa rin pinagbago, no, Hyacinth? Gusto mo pa rin na ikaw ang palaging nasusunod. Kaya kay naatrasan ng mga maniligaw mong mukhang ulupong dahil dyan sa ugali mong yan. Hindi na napigilan ni Aaron ng sarili. Ha? Baka ikaw ang hindi nagbago. Wala ka pa rin pinagbago. Matigas pa rin yung ulo mo. Singhal ni Hyacinth sa lalaki. Lumapit pa siya upang tuktukan ang ulo nito. Nanggigigil siya sa inis dito. Inis dahil sa pangiiwan nito sa kanya noon at hindi pagpaparamdam sa loob ng 6 na taon. Tapos ngayon ay narito ito na parang wala lang ang nakaraan. Sasampalin na sana niya ang lalaki nang may munting tinig na nagsalita mula sa kanilang likod. Mami, ito na po ba ang breakfast? Inosenteng tanong ni Thea. Mumukat-mukat pa ito. Naroon din ang 2 kapatid nito na parehong nagtataka sa nangyayari. Lumayo si Hyacinth kay Aaron. Kinakabahan siyang napatingin sa mga anak na ngayon ay blanko na ang mukha habang nakatingin sa ama. Hi kids. Baliwalang bati ni Aaron sa triplets. Ngiting-ngiti pa ito. Ako yung lalaking kasama niya sa ospital kahapon. Natatandaan niyo pa ba ako? Pumunta ako rito dahil may gusto akong sabihin sa inyo. Kinakabahan pang dugtong ni Aaron. Pinawisan nito bigla. Tila ba nawala din ang tapang na kaninang magkaharap sila ni Hyacinth. Pero hindi ito pinansin ng triplets. We're so hungry na po, Mommy. Sa halip ay tanong ni Thea sa ina. Pwede na po ba kaming kumain? We have classes din po tapos may work ka pa. Baka malate po tayo, Mommy. Kumalat ang sakit sa mukha ni Aaron sa pinapakitang pagkadisgusto dito ng mga anak. Sa bagay, hindi naman ito masisisi ang mga bata. Bilisan na lang natin kumain, Thea. Baka mapagalitan si Mami ng boss niya kapag nalate tayo. Thatcher, tulungan mo si Thea na maupo sa upuan. Tila maotoridad na utos ni Tadeus sa kapatid. Napailing na lang si Tita Feli sa nakita. Sinasadya ng mga batang hindi pansinin ng ama ng mga ito. Ipaghahanda ko na kayo ng pagkain sa lamesa. Maghintay na lang kayo roon, mga bata. Hyacinth, maglagay ka ng isang extra plato para kay Aaron. Bumaling ang ginang sa bisita. Dito ka na kumain ng umagahan, Aaron. Sabayan mo mga bata. Hindi alintana ni Tita Feli ang tingin ni Hyacinth na tila tumututol. Ayaw ko, Tita Feli. Sagot ni Hyacinth sa tiyahin. Haya, ano ka ba? Taong pumunta dito si Aaron, tao mo rin siyang pakiharapan. Tita, hindi naman po tao yan. Haya? Babala ng ginang na ikinakagat ng labi ni Hyacinth. Tita, mayaman naman yan. Kaya niyang bumili ng agahan niya. Saka kung hindi pa siya nag-uumagahan, wala akong pakialam kung magkasakit siya. Wala rin akong pakialam kahit sumakit ang siya niya sa gutom. Mas mabuti pa ngayon nang mawala na siya sa landas naming mag-iina. Katwiran pa rin ni Hyacinth. Ngunit padabog pa rin na kumuha ng plato para kay Aaron. Dito lang ako mag-uumagahan, ang dami mo nang sinabi. Huwag mo namang ipahalata na nag-aalala ka sa akin. Nakangising singit ni Aaron. Halata na inaasar si Hyacinth. Ang kapal ng mukha mo, mabulunan ka sana mamaya. Angin ni Hyacinth dahil sinaway na sila ni Feli. Nang maayos ng hapagkainan, walang nagawa si Hyacinth kundi tabihan ng bisita. Seryoso ang mukha ng triplets at diretso lang ang tingin sa pagkain.
Si Aaron naman ay abala sa pagmasid sa kanilang anak. Anong gusto mong kainin, Teya? Paborito mo ba tong itlog? O hotdog ang mas paborito mo katulad ng mami niyo? Si Aaron ang bumasik sa katahimikan. Egg po ang favorite ni Mommy, hindi hotdog. Nakaismid na sagot ni Teya. Akala ko kasi hotdog pa rin ang paborito niya. Noon kasi paboritong kainin ni mami niyo ang hotdog. Gusto pa niya yung malaking malaki. Pilyong sabi ni Aaron. Hindi naman nakuha ng mga bata ang gusto nitong iparating. Maaari po bang wag muna tayo magsalita habang kumakain? Hindi po kasi kami makakain ng maayos kapag kinakausap mo kami. Mahina man, nagawa pa rin magpaulit-ulit sa pandinig ni Aaron ang boses ni Thatcher. Thatcher, don't say that. Humingi ka na sorry sa daddy niyo. Mahinahon ngunit madiing utos ni Hyacinth. Alam niyang may sama ng loob ang mga anak niya sa ama ng mga ito. Ngunit malinghayaan niya ang mga anak nila na bastusin na lamang ng mga ito si Aaron. Naramdaman ni Hyacinth ang gulat na tingin sa kanya ni Aaron. Ngunit tinitigan niya lang ang lalaki na tila ba ipinaparating na bigyan pa ng oras sa mga bata. I'm sorry po. Naluluhang sagot ni Thatcher. It's okay, Thatcher. Sorry rin dahil dinadal ko kayo. Ipagpatuloy niyo ng pagkain. Huwag din kayo magmadali dahil baka sumakit ang tiyan niyo. Ako na bahalang maghatid sa inyo sa school mamaya at ihahatid ko naman ang mami niyo sa trabaho para hindi rin siya malate. Malambing ang boses ni Aaron na tila ba nanghihili. Wala nang nagsalita sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang pagkain hanggang sa matapos. Inasikaso na rin ni Hyacinth ang mga bata para sa pagpasok sa eskwela. Nang matapos, sabay-sabay silang bumaba ng hagdan nang makabihis na. Naabutan nila si Aaron sa sala na naghihintay sa kanila. Let's go, kids. Ihahatid ko na kayo sa school. Nakangiting anito. Mommy? Tawag pansin ni Teya sa ina nang manatili itong tulala sa lalaki. Mommy, he's telling that he will take us po sa school. Is that okay with you po? Natauhan naman si Hyacinth. Fine, pero ngayong araw lang dahil talagang mahuhuli na ako sa trabaho. Napipilitang sabi niya kay Aaron. Tahimik lang ang mga bata sa buong biyahe sa sasakyan. Sumama rin si Tita Feli na siyang nagbabantay sa labas ng room ng mga bata hanggang sa maglabasan sa tanghali. Nang si Hyacinth na ang naiwang kasama ni Aaron sa sasakyan, tila mayroong isang malaking bundok sa pagitan nilang dalawa. Lumipat ka rito sa passenger seat, Hyacinth. Nagmumukha akong driver kapag dyan ka sa likod nakaupo. Wika ni Aaron na napapairap namang sinunod ni Hyacinth. Tell me more about her babies, Hyacinth. Gusto kong malaman ng lahat sa kanila. Nangingiting udyok ni Aaron habang abala ito sa pagmamaneho. Mabigat na buntong hininga muna ang pinakawalan ni Hyacinth bago nagsalita. Bakit ba interesado ka? Siyempre, anak ko sila. Kaya gusto ko silang makilala. Paano ka nakakasiguro na anak mo nga sila? Kailangan pa bang memorize yan? Tingnan mo ang gwapo kong mukha. Di ba kaya sila gwapo at maganda dahil sa jeans ko? Ang kapal mo. Anong palagay mo sa akin? Pangit? May sinabi ba ako? Pero ang akin lang mas kamukha ko sila. Kaya hindi mo na kailangan pang i-deny na ako ang daddy nila. Fine. Anak mo nga sila. But still, dugo mo lang ang nananalitay sa kanila. That's why I'm here para bumawi at gampanan ng tungkulin ko sa kanila bilang ama. Gusto ko silang makilala, Haya. Please help me. Fine. Pairat na sabi niya. Thaddeus Primavera, Thatcher Primavera at Thea Primavera mga pangalan nila. Triplet sila kaya malamang iisa lang ang birthday nila. Last year sila nag-celebrate ng kanilang 5th birthday. Sa kanilang tatlo, si Thaddeus ang panganay. Pangalawa naman si Thatcher at si Thea ang bunso sa kanila. Anya habang nakangiti ng maliit. Alam ko namang naobserbahan mo na halos lahat ng tungkol sa kanila nung nasa bahay ka at sa ospital. Protective ang triplet sa isa't isa, lalo na kay Thea. Ayaw nilang may nasasaktan sa kanilang tatlo. Dagdag pa ni Hyacinth. Ang lahat ng salita niya ay nakangiting pinakikinggan ni Aaron. Was it hard? Ikaw lang ang nagbalaki sa kanilang tatlo? Garalgal ang boses ni Aaron. Mapait na tawa ang pinakawalan ni Hyacinth bago muling nagsalita. Understatement siguro kapag sasabihin kong mahirap na mahirap. Kulang ang mga salitang yun para ilarawan yung paghihirap na naranasan ko.
Galit na galit ako sa'yo habang pinagbubuntis ko silang tatlo, Aaron. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pangalan mo lang ang tinawag ko habang nanganganak ako sa kanila. Iniiyak ko ang pangalan mo habang umaasang malalaman mo ang kondisyon ko at pupuntahan ako ng kusa. Gabi-gabi, sa tuwing napupuyat ako sa pag-aalaga sa tatlo, umaasa akong babalikan mo ako tulad ng pinangako mo noon bago may mangyari sa atin. Hanggang sa tuluyan na akong nagsawa at tinanggap na lang ang katotohanan ng wala ng Aaron na babalik sa akin. I'm just lucky na nariyan si Tita Feli para sa aming mag-iina. Kung wala siya, baka nabaliw na ako sa pagpapalaki mag-isa sa triplets. Kahit sa financial, si Tita ang sumusuporta sa aming mag-iina nung wala pa akong trabaho. Pinagkakasya namin ng pensyon niya. Pero habang lumalaki ang triplets, lumalaki rin ang gastos namin. Kaya napilitan akong hindi na magbalik sa kolehiyo. Nagtrabaho na lang ako sa mall. Mapait na napangiti si Hyacinth matapos ang mahabang salaysay. I'm sorry, Hyacinth. Kung alam ko lang, hindi ka sana mag-isang naghirap. Ang tanging nasabi ni Aaron. Mabigat ang loob nito sa naging paghihirap ng kaibigan. Tapos na rin naman. Sulit naman ang hirap ko dahil lumalaking mababait ang triplets. Alam na rin ng mga bata na ikaw ang ama nila. I'm sorry pero hindi ko pa kayang opisyal na ipakilala ka sa kanila bilang daddy nila. Dahil malaki talagang naging tampo nila sa'yo. Hindi ko sinasadyang malaman nila ang tungkol sa pag-alis mo. Pero nalaman pa rin nila nang minsang pag-usapan ka namin ni Tita Feli. Walang tigil sa pagtulo ang luha ni Hyacinth. Ni hindi niya namalayang tumigil na pala ang sasakyan sa tapat ng mall na pinagtatrabahuhan niya. Bakit hindi mo ko sinubukang kontakin para sabihin sa akin ang kalagayan mo? Umalis pa kayo sa probinsya noon kaya wala na rin naging balita si na ma'am sa inyo ni Tita Feli. Bakit, Hyacinth? Umiiyak na rin tanong ni Aaron. Dahil kung gusto mo talaga akong makasama, hindi mo magagawang umalis noon matapos nang may mangyari sa atin. Mas pipiliin mong manatili at panagutan ako. Pero hindi ako selfish, Aaron. Alam kong may pangarap ka rin na kailangan tuparin. At handa ako magsakripisyo makita ka lang na maabot lahat ng yun. Ganun kita kamahal, Aaron. Humihikbing pahayag ni Hyacinth. Hinawakan ni Aaron ang kanyang kamay at umiiyak na dinala yon sa labi nito upang patakan ng halik. Kung alam ko lang na ganyan na palang nararamdaman mo, hindi na sana ako umalis. Punong-puno ng pagsisisi ang boses nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Aaron. Babae ako. At ikaw, lalaki naman ang gusto mo. Kung umamin ako noon pa man, sigurado ako lalawian mo ako dahil mandidiri ka sa akin. Umiiyak na Anya. Diyan ka nagkakamali, Haya. Dahil sa kabila ng pagiging pusong mamon ko, nagawa ko mahalin ng isang katulad mo nang hindi pinipilit ang sarili ko. Litong-lito ako dahil kaibigan kita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko ng oras na may nangyari sa atin. Alam ng lahat na lalaki ang gusto ko, maging sina Papa. Gusto rin kitang panagutan ng oras na yun pero hindi ko ginawa dahil ayaw kong isipin mong ginawa ko lang yun bilang obligasyon, hindi dahil mahal kita. Malungkot ang boses ni Aaron. Kaya mas pinili mong umalis at takasan ng lahat? Hindi sa ganun. Bakit pala? Para baguhin ang sarili ko at maging deserving na lalaki para sa'yo, Haya. Kumikibot ang labing sagot ni Aaron. Napabuntong hininga si Hyacinth. Hindi niya malaman ang dapat na maramdaman ngayong umamin na si Aaron sa kanya. Meron pa akong trabaho, Aaron. Sapat na muna ang lahat ng mga nalaman ko. Maraming salamat sa paghatid sa amin ng mga bata. Pagtatapos niya sa usapan nila, nagmamadali siyang bumaba sa sasakyan. Nakatanaw naman si Aaron sa kanya habang papasok siya sa mall na pinagtatrabahuhan. Imbis na umuwi, bumalik si Aaron sa bahay ni Hyacinth upang ipagluto ang mga bata ng pananghalian. Siya rin ang sumundo sa mga bata sa eskwelahan. Hinayaan ni Tita Feli si Aaron na makasama ang triplets ng araw na yon habang inaantay nila ang pagdating ni Hyacinth. Kasalukuyan silang nasa sala. Naglalaro ang mga bata habang si Aaron ay tahimik na nakamasid sa mga ito. Kuya Tadeo, sige na po. Kunwari ko yung best friend ni Barbie. Magpapanggap ka lang naman na girl eh. Hindi naman true yun kasi hindi ka gay, di ba? Pangungulit ni Teya sa kapatid. Ayoko nga, Teya. Si Thatcher na lang ang kulitin mo. Kita mong naglalaro pa ako ng car. Nakakatanggal ng angas yung Barbie mo.
Nakatalikod na ani Tadeus. Thea, gusto mo bang ako na lang ang makipaglaro sa'yo? Nakangiting alok ni Aaron. Natigilan naman ng triplets. Hindi na po. Malaki ka na pong guy, saka baka mapagkamalan ka pong girl. Ako na lang po maglalaro alone. I will wait na lang kay mami na makarating. Mahinang sagot ni Thea. Ano naman kung mapagkamalan akong girl? Nung bata kaya ako, marami akong collection ng Barbies. Dinala kong iba sa kotse para ibigay sa'yo, Thea. Marami rin silang damit at mga accessories like heels and hairpins. May binili rin ako noon na bahay ng Barbie. Lahat ng yun nakatago pa rin sa house. Dadalhin ko pang iba bukas para makita mo. You wanted, princess? Naaaliw na kwento ni Aaron. Gulat naman ng tatlo na napatunghay pa sa kanya. You like Barbies po? Nalalaki ang mga matang tanong ni Thea. Gay ko po. Walang prenong tanong ni Tadeus. Tahimik lang si Thatcher ngunit nakaawang din ang labi sa ama. Wala namang masama kung gay ang isang tao, di ba? Nakangiting sagot niya. Mabubuti ang mga puso ng mga gay mga anak. Sila rin ang mga taong lubos magmahal. Kung may bagay man na mali sa mata ng iba, hindi na nababawasan ang kahalagahan nila. Tanggap niyo ba si Daddy kung gay siya? Matatanggap niyo ba ako mga anak? Emosyonal na tanong niya sa triplets. Daddy, hindi naman po mahalaga kung anong kasarian niyo. Daddy pa rin namin kayo kahit na ano ka man po. Maliit ang boses na ani Tadeus. Napangiti si Aaron sa narinig. Salamat mga anak. Hindi lang kayo mababait. Marunong din kayong umintindi sa kapwa. Masaya ako na napalaki kayo ng mami niyo na mabubuting bata. Just a minute, lalabas lang ako. May bibigay ako sa inyo. Umalis siya saglit upang kuhanin sa kotse ang mga regalo niya sa mga bata. Binili niya yun kanina bago sunduin ng triplet sa school. Agad siyang bumalik sa loob ng bahay, bitbit ang mga laruan. Wow! This Barbie is so maganda, Kuya Thatcher. Look! May life-size Barbie na ako. Ang pretty po, Daddy. Tuwang-tuwang komento ni Thea habang tumatalon-talon sa saya at nakatitig sa malaking Barbie na regalo ni Aaron. And for my baby Thatcher and Tadeus, here's your gift from Daddy. Nakangiting baling ni Aaron sa dalawang lalaking anak na tahimik lang sa tabi. Iniabot niya ang dalawang malaking paper bag na binuksan naman ng sabay ng mga bata. Wow, big car! Sabay na sabi ng dalawa na parehong hindi makapaniwala. Nahihiyang lumapit si Thea sa daddy nito. Thank you po, Daddy. Sa akin na po ba lahat ng Barbies mo rin? Big ka na po eh. Pwede po bang mine na lang po on? Lambing na ani Thea. Thank you po sa car, Daddy. Nahihiyaring sabi ni Thatcher at Tadeus. Lumuhod si Aaron upang pantayan ng tatlo. Nakangiti niyang binuka ang braso. Nag-aabang ng mahigpit at mainit na yakap mula sa mga anak na kaagad namang ginawa ng triplets. You can have them all, baby Thea. Tadeus and Thatcher, hindi lang yan ang ibibigay ni Daddy, pangako. Araw-araw ko kayong reregaluhan at ipaparamdam sa inyo ang pagmamahal ko. Patawarin niyo ako sa lahat ng pagkukulang ko, mga anak. Patawarin niyo si Daddy niyo dahil naging duwag siya. But can I make a request? Tumango ang triplets. Pwede bang love niyo na rin si Daddy katulad ng love niyo kay Mommy? Pwede ba mga anak ko? Lumuluhang tanong niya sa triplets. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Masasaktan siya kung tatanggi ang mga bata sa request niya. Pero alam niyang kailangan niyang paghirapan ang pagkuha sa loob ng mga ito at ang pagmamahal ng mga ito. Nagsimula na ring umiyak ang triplets. Parang pinipiga ang puso ni Aaron sa bawat segundong lumilipas. I love you, Daddy. Huwag mo na pong uulitin yung pag-iwan sa amin, ha? Ayaw na po namin na iwan mo ulit si Mommy. Masasaktan po talaga kami ng sobra. Puno ng gulat at sakit ang mata ni Aaron nang marinig ang hinanakit ng anak nilang si Thatcher. Hindi na anak, pangako. Hindi ko na kayo iiwan. Araw-araw na tayong magkakasama. Maikling sambit ni Aaron, ngunit nagawa nitong panatagin ang tatlong inosenteng puso na minsan itong nasaktan. I love you, Daddy. Sabay na sabi ni Thea at Tadeus. Salamat sa love and sa chance, mga anak. I love you three very much. Nang araw na yon, sinulit ni Aaron ang pananatili sa bahay ni Hyacinth. Nagbanding sila ng mga bata hanggang gabi.
Napabuntong hininga na lamang si Aaron. Hindi niya inaasahang lalambot kaagad ang puso ng triplets sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa niya. Ngunit alam niyang kahit anong hirap, gagawin niya ang lahat mapatawad lang ng mga anak at ng babaeng mahal niya. Ngayon na okay na siya sa mga bata, si Hyacinth naman ang susuyuin niya. Nagpakalalaki siya para sa babaeng yun. Kaya naman gagawin niya ang lahat mapatawad lamang siya nito at mabuo ang pamilya nila. Kinagabihan, medyo maagang nakauwi ng bahay si Hyacinth. Hindi kasi siya ang closing sa trabaho. Masyado siyang abala sa pakikipag-usap kay Cheska na hindi niya nakita ang sasakyan ni Aaron sa tapat ng bahay nila. Si Cheska ang matalik na kaibigan niya noong high school at katrabaho niya ngayon sa mall. Kasalukuyan na silang nasa sala. Tahimik na kaya alam ni Hyacinth na tulog na ang triplets at tita Feli niya. O di kaya ay nag-aaral ang mga ito sa kwarto. So, sabi niya, mahal ka raw niya dati. At nalilito siya noon sa kung anong gagawin niya kaya siya umalis. Sa tingin mo ba mahal ka pa rin niya hanggang ngayon? Ang hirap niyan, Bes. Malay ba natin na baka nandito lang siya ngayon para sa mga anak niyo at hindi para sa'yo? Prangkang sabi ni Cheska. Kanina pa nilang topic si Aaron sa jeep pa lang, hanggang makarating ng bahay. Hinaan mo boses mo, baka marinig ka ng mga bata. Saway ni Hyacinth dito. Mas mabuti na rin siguro kung yung mga bata lang talaga ang pakay niya. Ano naman kasi mapapala niya sa akin, di ba? Nito lang binalitan na siya nang naghahandle ng construction company nila sa edad na 27. Masyado na siyang malayo para maabot ko, Chess. Ang laki na rin ng pinagbago niya. Malayo na siya sa Aaron na minahal ko. Dagdag pa niya. Paano malayo? Ganun pa rin naman ang itsura niya. Pogi pa rin. Sigurado ako mas malaki na rin ang ano niya ngayon. Tumatawa nga ni Cheska. Mas malaki ang alin? Tigil-tigilan mo nga ako, Cheska. Inis na angin ni Hyacinth na alam naman niya ang alaga ni Aaron ang tinutukoy nito. Diyos ko, heto na naman tayo, Lord. Itong kaibigan ko na parang kahapon ng pinanganak kong umastang inosente. Akala mo virgin. Hoy, Hyacinth Primavera, nakatatlo na nga kayo kaagad ni Aaron eh. Kung umasta ka parang ang sikip-sikip mo, no? Nangaasar na sagot nito, kaya mas lalong pinamulahan ng mukha si Hyacinth. Tumigil ka, hahampasin kita. Masikip pa kaya ako, no? Saka isang beses lang yun, no? Imposibleng lumuwag ka agad ako. Uutal-utal na pagtatanggol niya sa sarili. Isang gabi lang pero hindi isang round, tama ba? Malakas na humalakhak si Cheska. Yes, you're right. Sabat ni Aaron na kanina pa nakamasid sa dalawa mula sa pintuan ng kusina. Naniga si Hyacinth sa kinatatayuan. Pulang-pula ang mukha niya at tila ba mahihimatay na sa kahihiyan. Hi, Aaron! Sigaw na bati ni Cheska. Mas pumogi ka ngayon ah. Do you still remember me? Oo naman. Schoolmate tayo doon sa probinsya eh. Andito ka na rin pala sa Manila. Oo. Sumunod ako dito kay Bes. Alam mo na walang trabaho sa atin sa province kundi pagsasaka. Teka. Sige, una na ako. Baka pagsaraduhan ako sa apartment. Bye, Aaron. Hinatid ko lang dito si Bes dahil gusto ko makichismis. Wish ko sana quadruplets naman sa susunod ang mabuo nyo. Patakbo itong lumabas ng bahay dahil akmang babatuhin na ito ni Hyacinth ng tsinelas. Tumatawa namang isinara agad ni Cheska ang pintuan. Maya-maya ay binalingan ni Hyacinth si Aaron. Alam mo bang masama yung ginagawa mong pakikinig sa usapan ng ibang tao? Sa susunod, umalis ka na lang. Kaagad na sermon niya sa lalaki. Totoo ba yun? Malambing na tanong ni Aaron habang naglalakad palapit sa dalaga na umaatras naman palayo rito. Ang alin? Na akong una't huli mo? Tila may kumislap sa mata ni Aaron nang sabihin yun. Ano naman sa'yo? Malamang abala ako sa pag-aalaga sa mga anak ko noon hanggang ngayon. Sa tingin mo ba mayroon pa akong oras para humanap ng love life? Palibhasa, buhay binata ka kaya sigurado akong marami ka ng experience. Hayaan mo, kapag nakahanap ako, pareho ko kayong iinggitin ni Cheska. Nakasimangot na anya. Bakit hahanap ka pa? Nandito naman ako. Ewan ko sa'yo. Nasaan ba si Natea? Kailangan makakain na sila. Hindi sila pwedeng magpuyat dahil maaga pa pasok nila bukas. Namumulang sagot niya nang lumapat ang kamay ni Aaron sa pisngi niya. Ako, hindi mo muna papakainin? Nangaakin na tanong nito.
Aaron, kapag hindi mo talaga ako binitiwan, sasapakin kita. Nagiging sadista ka na, Hyacinth. Akala ko tuwing lasing ka lang nagiging ganyan. Natatawang sagot ng lalaki na mas lalong ikinasimangot niya. Sige na po, bibitiwan na kita. Pagsuko ni Aaron. Napagod ka ba sa trabaho? Gusto mong hilutin kita mamaya? Kanina pa sabi ko mga bata na dumating ka kaso inantok na sila kaya maaga ko silang pinakain. Nasa taas sila ngayon, sa kwarto, natutulog na sila. Mamaya mo muna ako pauwi na. Mamasahihin muna kita bago umuwi para masarap ang tulog mo. Sunod-sunod na sabi pa nito habang inaasikaso ang pagkain niya. Si Tita Feli nasan? Tanong na lamang niya sa kabila ng mga paru-parong nagwawala sa kanyang tiyan. Nasa taas, nagpapahinga na rin. Sige, kumain ka na. Ako na maghuhugas ng plato pagkatapos. Iwan mo na lang dyan para makapagpahinga ka na. Bakit ka ba narito pa gabi na? Tanong niya habang kumakain. Pinapanood lang siya ni Aaron. Nagbonding kami ng triplets. Pinagluto ko rin sila. Ang hirap pala nilang paamuin. Manang-mana sa'yo si Thea natin. Masungit pero iyakin. Si Tadeus, makulit pero medyo malamig siya sa akin. Ilang beses kong sinuyo pero umiiwas pa din. At si Thatcher, masyadong tahimik. Pero alam mo bang napatawad na nila ako? Para ako mamamatay sa sobrang saya, Hyacinth. Hindi ko alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam ang mahalin ng mga anak. Nabasag ang boses ni Aaron sa huling sinabi nito. Ngumiti si Hyacinth kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Pagtrabahuhan mong lalo pang makuha ang tiwala ng mga bata. Hindi mo na kailangan bumawi sa akin dahil naiintindihan ko ang dahilan ng pag-alis mo. At pinapatawad na kita. Ang triplets na lang ang intindihin mo. I don't deserve your forgiveness, Haya. Sobrang laki ng kasalanan ko sa inyo ng mga anak ko. Kung ayaw mong tanggapin ang kapatawaran ko, sige, bahala kang maghirap dyan. Hindi naman kita pinipilit eh. Kung gusto mo talagang paghirapan ng lahat, sige, gagawin ko. Umalis ka na para makapaghanda ka bukas. Naiinis na sabi ni Hyacinth sa lalaki. Eme lang, Haya. Masyado kang seryoso. So, pwede na ako matulog dito ngayong gabi. Bati na tayo kaya rito na ako matutulog. Ang layo pa naman ang bahay niyo at ang pangit ng kalsada. Bakit ba kasi dito niyo mas piniling tumira? Sobrang sikip pa ng mga kalye. Hindi ako makahinga ng maayos kapag nagdadrive. Ang dami rin laging tambay sa kalsada. Reklamo ni Aaron dahilan para umusok ang ilong ni Hyacinth sa inis. Leche ka? Wala akong sinabing maaari kang matulog dito porke pinapatawad na kita. At saka kung makapagreklamo ka parang hindi ka laman ng kalye dati Nag-swimming ka pa nga sa kanal nung naligo tayo sa ulan. Pangaasar niya sa lalaki. Nakangiti siya ng malaki habang inaalala ang mga karanasan nila noong bata pa sila. Cowboy kasi si Aaron. Mayaman ito pero sanay sa larong kalye dahil hinahayaan ng magulang na makipaglaro sa kanya at sa mga kapitbahay nila noon. Akala mo hindi ko alam. Tuwang-tuwa ka sa tuwing pinapayagan ako ni Papa na maligo sa ulan kapag nasa inyo kami. Dahil bumabakat ang junjun ko. Bruha ka. Pinagnanasahan mo na ako nun pa man din, di ba? Bawi ni Aaron habang namumula ang mukha sa pagtawa. Sira ulo ka. Sino bang nanghawak na dede noon dahil curious daw kung anong pakiramdam nun? Pinagnanasahan mo rin ako noon pa man, akla ka. Hawak lang daw pero ilang beses mo pinisil. Gaga ka. Angil ni Hyacinth at bahagya pang hinila ang buhok ni Aaron. Bakit? Masarap eh. Tumatawang sagot nito, pero agad dumaing dahil ayaw bitiwan ni Hyacinth ang buhok nito. Aray ko, Haya. Kapag hindi mo ka binitiwan, malalagot ka sa akin. Nintik, masakit na. Sunod-sunod na sigaw ni Aaron nang pingutin din ni Haya ang tenga nito. Nagbago nga yung pananamit at itsura mo, pero yung bibig mo wala pa rin nagbago. Nakakahiya ka. Ikaw lang ang balikbayan na kilala ko na ganyan pa rin kabalahura. Hindi na nakapagpigil pa si Aaron. Mabilis itong gumalaw at binuhat si Hyacinth pa ibabaw sa lamesa. Nanlaki ang mata ng babae. Ang lalaki ay nasa gitna ng hita niya at kinorner siya gamit ang mabato nitong braso. Sabi ko tama na dahil masakit. Gusto mo ba talaga maparusahan? Salubong ang kilay na tanong ni Aaron. Ahoy, ano ba? Bitiwan mo nga ako, akla. Uutal-utal na anya nang ikulong ni Aaron ang pisngi ng babae sa palad nito. Akala pala ha. Bakit? Totoo namang bading ka
Bakit, lalaki ka na ba ha? Nanahimik si Hyacinth nang biglang lumalim ang titig ni Aaron sa mukha niya. I miss your lips, babe. Miss na miss ko na ang lasa ng labi mo. Walang oras na hindi kita naaalala. Walang araw din na hindi ko tinitingnan ng pictures mo sa sobrang miss ko sa'yo. Naging seryoso ang boses nito. Talaga? Wala kang naging ibang babae ron sa Canada? Naluluhan ang tanong ni Hyacinth. Wala. Pero lalaki marami. Aray! Naiiyak na sigaw ni Aaron nang hampasin ni Hyacinth ang dibdib nito. Biro lang, Haya. Sadista ka masyado. Seryoso kasi. Kapag nalaman kong marami kang naging talong doon, hindi na kita papansinin habang buhay. Aminin mo, bakla ka pa rin ba ha? Umurong bigla ang luha ni Hyacinth. Wala akong babae o lalaki roon. Ikaw na yan, Haya. Maghahanap pa ba ako ng iba? Nag-aral lang talaga ako ron tapos nag-training sa kumpanya ng kapatid ni Mama. Kaya tumagal yung pagstay ko ron. Kahit maraming talong at pecha yung ilatag sa akin doon, tahong mo pa rin ang gusto ko, Haya. Pilyong dugtong nito. Napakabalahura talaga niyang bibig mo, no? Pikon na ani Hyacinth. Bakit? Paborito ko naman talaga yung tahong mo eh. Ikaw, Haya, kung ano-ano iniisip mo. Pigil ang ngising pangaasar ni Aaron. Sira ulo ka talaga. Kaunti na lang iisipin kung pinalayas ka sa Canada kaya ka umuwi rito. Lintik na bibig kasi yan. Mas madumi pa sa kanal dun sa estero. Natawa si Aaron sa sinabi niya. Maya-maya yumakap ito sa babae at hinalikan ng sentido niya. Pero seryoso, namiss talaga kita ng sobra, Haya. Wala nang halong biro. Sobra akong nangulila sa'yo. Ilang beses kong tinangkang umuwi pero hindi ako pinayagan ni Tito. Kaya pala, ganun na lang ako kasabik na umuwi. Naghihintay pala sa akin na mag-iin ako. Seryosong ani Aaron. Mahigpit namang gumanti ng yakap si Hyacinth. Ngayong nandito ka na ulit, hindi ka na bababalik doon? Umiling si Aaron bilang sagot. Nandito ang buhay ko sa Pilipinas. Wala nang rason para umalis pa rito. Hindi ko kayo kayang iwan na naman. Kung aalis man ako, gusto kong kasama ko na kayo. Binaon ni Hyacinth ang kanyang mukha sa dibdib ni Aaron. Dinadama ang mabilis na pagtibok ng dibdib nito. Hyacinth, pagtawag nito. Bakit? Lumaki ang dibdib mo. Nagpa-implant ka ba? Aray! Hindi natuloy ni Aaron ang biro nang kagatin ni Hyacinth ang balat sa dibdib nito. Puro kakalokohan. Singhal niya. Ngunit nalaki ang kanyang mata nang hawakan ni Aaron ang kanyang baba at sakupi ng labi niya. Mabagal, punong-puno ng emosyon at pagmamahalang halik na iginawad nito sa kanya. Ramdam niya ang pananabik nito. Walang pag-aatubiling tinugon ni Hyacinth yun. Sagutin mo ako, lalaki ka na ba talaga? Ang kulit mo, Haya. Lalaki na nga ako dahil sa'yo. Napatunayan ko na yan, di ba? May triplets na nga tayo. Naniniguro lang. I love you so much, Hyacinth. Ikaw lang mula noon hanggang ngayon. I love you too, Aaron. Mahal na mahal din kita. Higit pa yun sa pagmamahal na pinaramdam ko sa'yo noon. Sagot naman ni Hyacinth. Nakangiti nilang pinagdikit ang kanilang noo habang puno ng pagmamahal na tumitig sa isa't isa. Naging tahimik man ang gabi nila, ngunit parehong nagsusumigaw ang mga puso nila sa saya. Nanatili si Aaron sa sala upang doon matulog, habang si Hyacinth naman ay tinabihan ng mga bata. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Hyacinth na hindi muna pumasok upang paglaanan ng oras ang mga anak at si Aaron. Nais niyang formal na ipakilala ang mga bata sa ama, para na rin tulungan si Aaron na mapalapit ng lubusan sa triplets. Kasalukuyan silang nasa sala. Tapos nang mag-umagahan kaya naglalaro na lang doon ng triplets. Walang pasok ang mga ito sa eskwela. Kung makatitik po kayo kay Mami, parang ihi-eat niyo po siya. Puna ni Thea na nakasimangot habang naglalaro ng Barbie doll. Natawa naman si Aaron sa narinig. Gumuhit din ang pula sa pisngi ni Hyacinth nang may alaalang bumalik sa kanya noong bago nila nabuo ang triplets habang nagiinuman sila ni Aaron. I like your pananalita, baby. Saan mo ba natutuhan yan? Anong tawag dyan, Haya? Ikaw ba nagturo sa anak natin? Konyo, ewan ko ba kung paano naging ganyan ang pananalita niyan? Palagi rin kasi pumupunta rito si Cheska kaya naging ganyang kaarte.
Si Cheska pala ang tutor mo, baby. Sa bagay, bata pa lang nga tayo, gano'n na yun magsalita. Anyway, tumawag nga pala si Mami Haya. Gusto niyang makita ang mga bata. Maaari ba tayong pumunta ngayon sa bahay? Nasabi ko na naman sa'yo na mula nang makita ko kayo sa mall, hindi ko nilihim kina Mami ang lahat, di ba? Maingat na sabi ng lalaki. Aaron, hindi mo pa ako sinabihan tungkol dyan. Oo nga't alam nila. Pero hindi ko naman alam na ipapakilala mo agad sila kina tita. Wala ka naman dapat ikabahala eh. Excited nga silang makita ka ulit. Sige na, pumayag ka na. Narito din sila sa Manila para makasama ang mga bata. Next month pa sila babalik sa probinsya. Nakikiusap ang matang binalingan ng binata ang babae. Napabuntong hininga na lang si Hyacinth dahil wala siyang magawa. Inasikaso niya ang mga bata at dumiretso na sila sa bahay ni Aaron sa Maynila matapos makapaghanda. Nang makarating doon, pinagpawisan kaagad ng malagkit si Hyacinth. Ayos ka lang ba? Namumutla ka masyado. Huwag ka masyadong kabahan. Hindi naman nangangain ng tao si Mami eh. Isa pa kilala ka naman nila. Natatawang saad ni Aaron. Ilang taon din kami hindi nakita, Aaron. Hindi ko rin pinakilala sa kanilang mga apo nila. Ano na lang ang iisipin nila sa akin? Inakbayan siya ni Aaron. Hawak ng mga kamay nila ang triplets na abala ang mga mata sa paglibot sa labas ng bahay. Let's get inside. Naghihintay na sila ron sa loob. Yakag na nito sa mag-iina. Nang makarating sila sa dining area, kaagad na tumambad sa kanila ang mga magulang ni Aaron. Oh my gosh, Hyacinth. It's good to see you again, Iha. Masayang salubong ng ina ni Aaron. Ang ganda-ganda mo lalo. Teka, sila na ba mga apo ko? Ang ganda at ang gwapo niyo mga apo. Manang-mana kayo sa amin ng lolo niyo. Halina kayo, umupo muna kayo. Nagpahanda ako ng maraming pagkain para sa inyong lahat. Sigurado ako nagutom kayo sa biyahe. Sunod-sunod na sabi ni Estrella, ang ina ni Aaron. Hindi na nito hinayaang makapagsalita si Hyacinth. Mom, Dad, meet your apos. This is Tadeus and this is Thatcher. And our princess in the family, Thea. Pakilala ni Aaron sa triplet sa mga magulang. Hello mga apo ko. I'm your mamita. Can you give me a big hug, sweeties? Magiliw na ani Estrella habang nakaluhod sa harap ng triplets. Agad namang nagmano at yumakap ang triplets sa lola ng mga ito. Ganoon din sa lolo ng mga to. Mabuti na lang at pumayag kang dalhin dito ang mga bata, Hyacinth. Sabi muli ni Estrella nang makaupo na sila sa may hapag. Nako, itong si Aaron talaga. Kamusta naman ang panunuyo niya sa'yo? Sige lang, Hyacinth, pahirapan mo ang lalaking yan dahil deserve na deserve niya. Napangiti naman si Hyacinth sa tinura ng ginang. Binalingan ni Estrella si Aaron. Kung hindi ka ba naman kasi isa't kalahating engot, Aaron, iho, hindi sana maghihirap ang mag-iina mo. Nauwi na sa paninermo ng anak si Estrella. Mom, naririnig ka ng mga bata. Saway ng lalaki sa ina na kaagad itong pinandilata ng mga mata. Napabuntong hininga si Hyacinth habang palihim na napapangiti. Hindi niya inaakalang hindi galit ang mga magulang ng lalaki sa kanya. Mamaya mo na sermonan yung uni ko ihumuhan. Pakainin mo muna sila. Saway rin ni Silvestre sa ginang. Ito ang ama ni Aaron. Sige na, kumain na muna kayo. Hyacinth, dito kayo matutulog ng mga bata, okay? Kukwentuhan mo ko kung paano niya nabuo ni Aaron ng mga bata. Nako, sabi ko na nga ba, lalaki yang si Aaron eh. Konting push lang, titigas din. Tila kinikilig na sabi ni Estrella na kaagad namang natahimik dahil sa tingin ng mag-ama nito. Sabi ko nga kumain na tayo. Sabi na lang nito. Hindi natapos ang lunch nila nang hindi sila ginigisa ng mag-asawang Valdivia. Tulad din ng ipinangako ni Aaron, dinala nito ang mga anak sa kwarto ng mga ito kung saan nakalagay lahat ng laruan ng mga to. Manghang-mangha ang mga bata sa lahat ng bagay sa bahay ni na Aaron. Masaya rin ang mga ito na nakilala ang lolo at lola ng mga ito. Kinagabihan, tanging si Aaron at Hyacinth na lamang ang gising dahil pagod ang triplet sa kalalaro. Naabutan ni Hyacinth ang binata na nakaupo sa kama matapos maligo sa banyo. Bakit nandito ka pa? Matulog ka na sa kwarto mo. Maaga pa ang biyahe natin bukas pa uwi. Iwas ang matang sabi ni Hyacinth dahil tanging manipis na damit lamang ang suot niya. Kwarto ko?
Ito ang kwarto ko, Hyacinth. Nandito ang asawa at mga anak ko kaya dito rin ako matutulog. Nakangising ani Aaron kasabay ng pagkindat. Asawa ka riyan, asawahin mo ang mukha mo. Tabi. Inis na bulong ni Hyacinth. Tara na asawa ko. Sulitin na natin ng gabi habang tulog ang mga bata. Dito tayo sa sofa, baka kasi magising sila. Mahinang sabi ni Aaron sabay hatak sa dalaga papunta sa sofa. Humiga ito roon at sabay silang bumagsak ni Hyacinth dahil nakayakap siya sa lalaki. Ang bango ng asawa ko. Parang ang sarap sundan ng triplets. Go ka ba, misis ko? Pilyong tanong ni Aaron. Sira ulo ka ba? Bitiwan mo nga ako, Aaron. Ang sikip dito, saka ano ba yung pinagsasasabi mo? Ang kapal ng mukha mong magsabi na sundan ng triplets, hindi naman kita asawa. Pinandilatan ito ni Hyacinth ng mga mata. Huwag ka nang magreklamo, asawa ko. Parang hindi naman natin nagawa yung 3 sa sahig kung makaarte ka. Saka bukas na bukas, pwede tayong magpakasal. Kahit sang lugar pa yan, hindi kita tatakbuhan. Hindi ka talaga marunong magseryoso sa ganyang bagay, no? Seryosong usapan ng kasal, Aaron. 2 taong nagmamahalan na nagpapakasal. Hindi lang dahil sa gusto nila. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kung wala ka namang planong gawin. Sa isang iglap, nasa ibabaw na ni Hyacinth ang lalaking seryosong nakatitig sa kanya. Sino namang nagsabing nagbibiro ako, Haya? Kapag sinabi ko, alam mong ginagawa ko yun. Nakalimot ka na ba? O gusto mong patunayan ko ngayong gabi na lahat ng sinasabi ko ay nagkakatotoo at mas lalong ginagawa ko? Napanunok na lamang si Hyacinth sa sinabi ni Aaron. Bumaba ang mukha nito sa tenga niya at doon bumulong. Ngayong gabi, papatunayan ko sa iyong iyong-iyo lang ako, Hyacinth. At ngayong gabi rin na to, sisiguraduhin ko magkakaroon na ng panibagong kapatid ng triplets. Mabagal ngunit madiing bulong nito sa kanya, dahilan para tumaas ang balahibo niya mula talampakan hanggang ulo. Hindi binawi ni Aaron ng sinabi, dahil ng gabi ding yon, buong pusong inalay ni Hyacinth ang sarili sa lalaki. Walang pagtanggi. Pino ang intensyon at higit sa lahat, parehong pangalan ng isa't isang isinisigaw ng parehong puso. Kinabukasan, hiniling ni Aaron na magkaroon ng ilang pang-araw na bakasyon si Hyacinth mula sa trabaho. Muntik nang magkaproblema tungkol doon, ngunit kaagad na napapayag ang manager ni Hyacinth nang malaman nitong isa sa mga kaibigan ni Aaron na ang may-ari ng mall at shop na pinagtatrabahuhan nila na siyang kumausap dito. Bilang opisyal na unang araw na pambawi ni Aaron sa mga bata at kay Hyacinth, dinala nito ang mag-iina sa Tagaytay kung saan nila sinulit ang oras na magkakasama. Kasalukuyan silang nakaupo sa nakalatag na tela habang nasa basket naman ang mga dinala nilang pagkain. Narito sila ngayon sa isang sikat na atraksyon sa Tagaytay na kung tawagin ay Picnic Grove. Tanaw mula sa malawak na kulay berdeng espasyo ang Taal Lake. Mommy, Daddy pinched my pisngi. It's so masakit. Naiiyak ngunit maarting sumbong ni Thea. It's so masakit? Let me kiss it. I'm sorry, baby. Ang cute-cute mo kasi. That's why Daddy is so giggle to my princess. Malambing na tugon ni Aaron. Natawa naman si Hyacinth na abala sa pagsasalansa ng mga pagkain sa malapad na latag nila. Mommy, Daddy said he's a gay raw po dati. Ibig sabihin po ba nun, Mommy po namin siya at hindi Daddy? We have 2 mommies na po? It's so magaling, parang yung mga nasa palabas po. Natawa si Hyacinth at Aaron sa sinabi ni Thea. I'm still your daddy regardless of my gender, Thea. Kung saan kayo komportable, ayos lang talaga sa akin yun. At saka, pwede nyo rin ako maging mommy pagdating sa fashion dahil walang taste yung mommy nyo. Pwede nyo rin maging daddy si Mommy Hyacinth nyo dahil siyang tumayong ama sa inyo nung panahong wala pa ako. Nakangiting paliwanag ni Aaron. Natulala naman dito ang mag-iina. I love you, Haya. Namula ang pisngi ni Hyacinth kasabay ng panlalaki ng mata niya nang sabihin ni Aaron yun. I love you, sabi ko, Hyacinth. Wala ka mabalak na sagutin yun? Tila inip na reklamo ni Aaron. Obligado ba akong sumagot kapag sinabihan mo ko ng ganon? Napaka-reklamador mo naman. Pairap na sabi ni Hyacinth. Ayan, dyan ka magaling, Haya. Pagkatapos mo akong pasayahin kagabi, susungitan mo na naman ako ngayon. Tila naghinanakit kaagad ang binata. Mommy, do you love Daddy po? Biglang singit ni Thatcher sa kanila.
Oo nga po, Mami. Nakikita ko palagi kanyang nikikiss pero hindi ka naman nag-I love you kay Daddy. Dagdag pa ni Tadeus. Kuyas, hayaan niyo ang parents natin. Sabi ni Tita Cheska, ayos lang daw kahit walang label. The important thing is my feelings. Kaya mahal mo naman si Daddy namin, right, Mami? Kumikinang ang matang tanong ni Thea. Kinlaro ni Aaron ng lalamunan bago hinarap si Hyacinth na hindi na mapakali ngayon sa kinauupuan. Napilitan din siyang magsalita. Of course, Daddy niya siya kaya mahal ko siya. Napilitang sagot niya sa triplets. As a man, Hyacinth, as your soon-to-be husband and as your partner in life, mahal mo ba ako? Kasi kung hindi, sinasayang ko lang ang oras ko rito kung hindi mo naman pala ako mahal. Maya-mayayaan ni Aaron dahilan kaya kaagad na nagsalubong ang kilay niya. Biro lang, mahal. Bawi agad ni Aaron. Ito naman, nagbibiro lang ako, galit ka agad. Kids, huwag niyong i-pressure si Mommy. Mahal ako niyan, nahihiya lang yun magsabi. Makakabuo ba kami ng triplets kung hindi ako niyan mahal? Saka, alam niyo, bata pa lang kami, secret na niya akong love. Tila pigil lang tawang dagdag pa ni Aaron. Baliw, mahal kita. Sadyang inuunahan ka lang talaga ng saltik sa ulo mo, kaya hindi ko masabi. Nakakabwisit ka kasi palaging mang-asar. Labas sa ilong na sambit ni Hyacinth, dahilan para mapatili ang mga bata. Hindi ba pwedeng maging sweet ka naman kahit isang beses lang, Haya? Lambingan mo naman yung sinasabi mo. Demanding? Oo, kaya ikis mo na ako dahil naghihintay ako. Dali. Nandisik ang mga mata ni Hyacinth sa utos ni Aaron. Thea, Tadeus, Thatcher. Tara nang umuwi, hayaan niyo yung daddy niyo riyan. Kinulang lang yan sa tulog. Pambabaliwala ni Hyacinth dito. Natawa ng malakas si Aaron sabay bulong. Wala pang isang linggo, naglilihi ko na kaagad, mahal. Galing ko talaga. Simula umpisa, sharpshooter na talaga ako. Napairap na lang si Hyacinth. Nagpasuyo rin naman sa lambing ni Aaron. Ipinagpatuloy nila ang pasasaya sa lugar na yon. Magkayakap sila habang nakabantay sa mga anak nilang naghahabulan sa malawak na espasyo hanggang sa nang mapagod ang triplets na pagdesisyonan nilang pumunta na sa hotel na si Aaron mismo ang nagbook. Kasalukuyang nasa kwarto si Aaron at Hyacinth, habang ang mga bata naman ay may sariling kwarto dahil na rin sa kagustuhan ni Aaron. Nais kasi nitong masolo si Hyacinth. Okay, send me the files right now so I could check that. Also, rearrange my meetings for this week. I won't be able to attend face-to-face meetings right now. I will appoint someone in my behalf. Yeah. Thanks, Miss Ramos. Ibinaba na ni Aaron ang cellphone nito matapos makausap ang sekretarya nito. Puro kagala, napapabayaan mo ng kumpanya niyo. Naiiling na po na ni Hyacinth na nakaupo sa kama. Lumapit si Aaron sa kanya. Mahigpit na yakap ang iginawad ng lalaki sa kanya na ginantihan din naman niya. Nandun pa rin naman si Daddy para magawa lahat ng trabaho ko. Naiintindihan naman niya na kailangan ko munang unahin ang pamilya ko. At saka tuwing gabi, naasikaso ko rin naman ang ilang trabaho. Kaya basically, work from home ang setup ko ngayon. Isa pa, mas mahalaga kayo kaysa sa ano pa man. Pwede ba yun? CEO ka ng kumpanya nyo. Kailangan nasa office ka palagi. Paano kapag nagka-problema sa kumpanya? Wala ka ron para tulungan sila. At saka, sayang din ang pinag-aralan mo tungkol sa business dun sa ibang bansa kung ganyan lang ang magiging setup mo. Don't worry about the company. Mag-ooperate yun kahit wala ako. Let's talk about us. Anong gusto mong setup natin, Haya? Nakangiti ng tanong ng lalaki. Seryoso, Aaron. Mahal mo ba talaga ako? Hindi lang talaga ako makapaniwala na nagawa mong mahalin ng tulad ko matapos ng ilang taon. Ang tagal na rin ng panahon na lumipas. Baka nga hindi na ako yung Hyacinth na nakilala mo. Kailan mo ba na-realize na mahal mo rin ako? Ever since may nangyari sa atin. And it's been 6 years and still you, Hyacinth. Maniwala ka man o hindi, ikaw lang ang nasa puso at isip ko noong mga panahong wala ako sa tabi mo. Alam mo ba kung anong sinasabi ko sa sarili ko nung nasa Canada ako at gustong-gusto ko nang umuwi? Dumaan ang sakit sa mga mata ni Aaron nang subukan nitong alalahanin ng lahat. Hyacinth deserves a better man. Hyacinth deserves a love that is pure and sincere. Kaya ginawa ko lahat para baguhin ang sarili ko. Hindi ko gustong ipahiya ka sa maraming tao dahil lang sa kasarian ko.
Ayokong pagtawanan ka nila at sabihin na pumatol ka sa bading kaya inayos ko ang sarili ko. Hindi ako nagparamdam sa'yo dahil gusto kong maayos na ako kapag nagkita tayong muli. Emosyonal na pahayag ni Aaron. Pero hindi mo na kailangan gawin yun dahil mahal kita anuman ang kasarian at itsura mo, Aaron. Minahal ko ang kabutihan ng puso mo. Simula noong bata pa tayo, palagi kitang pinagmamalaki sa lahat ng nakikilala ko dahil may kaibigan akong kasing bait at kasing tapang mo. Kailanman ay hindi kita kinahiya dahil mahal na mahal kita noon pa man. At masaya ako na malaman na tanggap mo ako kahit ano pa man ako. Nung nakabalik na ako sa Pilipinas, nagsisimula na akong ipahanap kayo ni Tita Feli. Pero bigla kitang nakita sa labas ng mall na may kasamang mga bata. Masaya ako noon na malungkot dahil akala ko may anak ka na sa iba at huli na ako. Nawala ako sa sarili kaya munti ko nang mabundol noon si Thea. But I felt so happy nang malaman ko kay Tita Feli kinabukasan na anak ko ang triplets. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, gagawin ko lahat mabuo lang ang pamilya natin. Mahal kita, Haya. Mahal na mahal. I'm sorry sa panahong wala ako sa tabi mo. Mahal din kita, Aaron. Huwag ka na nga alis, okay? Hindi na. Pero ayokong iparamdam sa'yo na minamadali ko ang lahat, Hyacinth. Mas lalong ayokong sayangin ng mga oras. Mas magagawa akong bumawi kung sa bawat pagising ko, kayo ang una kong nakikita. Kung sa bawat pagbaba ng araw, kayo ang kayakap ko. Bawi ka na, Aaron. Sinasagot na nga kita, di ba? Tayo na nga. Alam ko, pero gusto kitang makasama habang buhay, Hyacinth. Gusto kong opisyal na mabuo ang pamilya natin. May I ask you, Haya? Tumango naman si Hyacinth na medyo naluluha na. Will you marry me? Do you want to be Mrs. Aaron Valdivia for the rest of our lives? Please say yes, baby. Walang kasing lambing na tanong ni Aaron. Simula umpisa, ikaw lang ang lalaking nais kong makasama habang buhay. Kaya oo naman, pakakasalan kita, Aaron. Sa isang kisap mata, natagpuan na lang ni Hyacinth ang kanyang sarili sa loob ng isang simbahan habang naglalakad palapit sa altar, kung saan naghihintay sa kanya ang magiging kabiyak. Hinatid siya ng Tita Feli niya patungo sa altar at ang triplets nila ay flower girl nila at ring bearer. 2 buwan na rin ang nakalipas simula nang mag-propose si Aaron. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong gawin ng ganun kabilis ang preparasyon ng kanilang kasal. Huminto siya sa harap nito at inakay siya ni Aaron sa altar. Nagpatuloy ang seremonyas ng kasal hanggang sa makarating sila sa puntong isasawi na ang mga pangako sa isa't isa. I remember when I first saw you, Hyacinth. Sobrang dungis mo dati at puno ng putik ang katawan. Naglalaro ka nun sa labas ng bahay niyo at walang pakialam sa iisipin ng iba kapag nakita ang itsura mo. You were so innocent that time. Sinigawan mo pa ako ng oras na yun dahil sabi mo, inaabala ko ang paglalaro mo. Nang lumipas ang ilang oras, nagsawa ka sa paglalaro mag-isa at niyaya na ako. Honestly, natakot ako na baka may iba ka nang iniisip sa akin that time. Hindi ako yung tulad ng mga lalaking nakilala mo nun dahil masyado akong malambot. Namula ang pisngi ni Aaron matapos ipahayag yun sa harap ni Hyacinth at ng mga tao sa simbahan. Hanggang ngayon, ako pa rin ang batang yun na gusto kang makasama sa buhay. Ako pa rin yung batang nakilala mo noon anuman ang maging itsura at kasarian ko. Ako pa rin ang lalaking nakasama mo 6 years ago na mahal ka. Minahal mo ang batang yun at tinanggap ng buong buo. Kaya naman nangangako ako na habang buhay kong susuklian ng pagmamahal mo, my wife. Punong-puno ng sinseridad ang boses ni Aaron. Masaya ako malaman ng lahat ng yun, Aaron. Dahil tulad mo, ako pa rin yung batang nakilala mo noon na handa kang tanggapin at mahalin, ano man ang sabihin ng iba. Pinapangako ko sa iyo na sa lahat ng oras na magkasama tayo, ako pa rin ang babaeng una mong minahal at hindi yun magbabago. Matamis ang ngiting tugon ni Hyacinth. Nakangiti silang pinagmasdan ng mga bisita. Ang triplets ay hindi magkamayaw sa upuan habang masaya at kinikilig sa panonood sa mga magulang ng mga ito sa may altar. Hanggang sa i-anunsyo na ng pari na sila ay mag-asawa na. Nakangiting tumitig sa isa't isa si Hyacinth at Aaron. At ng oras rin na yon, napatunayan nilang kahit dumaan ang napakaraming unos sa buhay at kahit pilit silang paglayuin,
matatagpuan pa rin ng kanilang mga puso ang daan patungo sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.